May mga reason guys no kung bakit marami sa atin na mga borrowers yung hindi makapagbayad sa mga OLA. And alam ko guys no na marami yung makaka-relate sa inyo about dito sa ating topic ngayon. Kaya naman kung interesado ka, please keep on watching. Okay, let's go. Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. So sa video nga natin ngayon guys, no, pag-uusapan nga natin yung reasons kung bakit marami sa atin na mga borrowers yung hindi makapagbayad sa mga OLA. Ito guys is based lang sa experience ko as a borrower and based lang din guys no sa mga research ko nga about din sa iba pang mga borrowers. Isa guys sa mga reason is harassment. Oh, baka meron namang magko-comment dyan at sasabihin na presyo, kung marunong lang sana ka magbayad, edi sana hindi kayo mahaharas. FYI, maraming mga OLA na kahit due date mo pa lang, nambabanta at nananakot na sila. Especially guys, no, kapag due date mo, mangungulit yan sila sa'yo sa tawag, sa text, at bibigyan ka nila guys ng cut-off time. Mostly yung cut-off time nila is 11 AM. Pag once guys na hindi mo pa na-settle yung payment mo within 11 AM, diyan na guys no, mas lalo yan silang magiging aggressive sa panghaharas, pambabanta at pananakot. Imagine mo guys hindi ka pa overdue kahit one day man lang. Pero grabe na yung mga pangbabanta nila at pananakot sa text. What if na overdue ka ng one day, edi mas malala yung mga pambabanta at pananakot nila. At dyan na guys napapasok yung pagtawag nila sa mga contact reference mo, even guys sa contact list mo. Actually guys no, based sa experience ko, kahit hindi ka pa overdue sa mga OLA na to, tumatawag na talaga sila sa mga contact reference mo, kahit dun sa mga contact list mo. Kapag once na hindi mo nasunod yung cut-off time na binibigay sa'yo ng mga agent. So sa mga naka-experience guys no ng pangharas, pambabanta, pananakot at tinatawagan na yung mga contact reference, yung contact list mo, kahit due date mo pa lang, please comment down below. Isa pa guys no sa mga reason kung bakit maraming hindi nakakapagbayad sa mga OLA is yung kanilang hindi makatarungang interest at yung kanang loan term payment. Marami sa atin guys no, lalo na sa mga baguhan na hindi aware sa mga OLA, na nainganyo lang umutang sa mga OLA dahil sa mga advertisement na nakikita natin sa ating mga social media platform gaya guys ng Facebook. Tapos yung mga advertisement nila dun guys no, ang gaganda ng mga ino-offer nila. Like 180 days to 365 days daw yung kanang long term payment. Tapos yung kanang interest daw is 0.2% hanggang 0.5% daw yung kanang daily interest. And also guys, no, marami akong nababasa na mga comments doon sa mga advertisement, lalo sa Facebook. Yung mga comment nila guys, no, mostly how, paano mag-apply, legit ba? Ganyan guys yung mga nababasa ko. So it means guys, no, marami pa din sa atin yung hindi aware sa mga ganitong OLA. So yun guys, no, yung reason kung bakit marami sa atin yung naingganyong umutang sa mga OLA, knowing na hindi man lang nila nire-review yung OLA kung legit ba talagang utangan. Parang bumase lang talaga sila guys doon sa advertisement na nakita nila sa mga social media or sa kanilang Facebook. And dahil dun guys no, nabiktima ka ng fake advertisement, yung tipong akala mo 180 days hanggang 365 days yung long term payment, pero hindi pala, 7 days lang pala dun sa kanilang applications. Tapos yung interest niya na 0.5% daw, pero ang totoo is sobrang laki ng kinakaltas sa'yo. Like sa 2,500, yung kaltas niya is 1,100 plus. Tapos yung ma-receive mo lang na amount is 1,475 pesos, ganon. Tapos babayaran mo lang siya in just 7 days. So parang hindi mo rin guys no, mapapakinabangan yung inutang mo. Like para ka lang kumuha ng bato at pinukpok mo sa ulo mo. Ganon yung magiging labas guys no, kasi 7 days repayment lang siya. So pag once na dumating na yung 7 days, kailangan mo na siyang bayaran, kasi kung hindi mo mababayaran or hindi mo masisettle yung payment mo, andyan na guys no yung panghaharas nila. And syempre kapag once na wala ka pang pera, mapipilitan ka na maghanap ng ibang OLA na
itatapal mo dun sa OLA na inutangan mo. So, yan na guys, no, papasok yung tapal-tapal system. Guys, no, maraming mga ganyan na nabiktima. And ako guys, iba naman yung na-experience ko, iba yung nangyari sa akin kung bakit ako napasok sa mga ganitong OLA. Actually, guys, no, magkakaiba tayo ng kwento kung bakit marami sa atin yung nalubog at hindi nakapagbayad sa OLA. So, sa mga hindi nakakapanood ng mga reset na vlog ko, andun guys, no, share ko na sa inyo kung paano nga ba ako nabaon sa OLA. Yes guys, no, alam naman natin na utang is utang na kailangan nating bayaran, pero hindi naman din tama guys, no, na yung way ng paniningil nila na may kasamang pananakot, pambabanta, pangharas kahit hindi ka pa overdue. Tapos pag na-overdue ka, mas malala yung gagawin nila sa'yo. Like, ang hirap pakiusapan guys, yung mga agent. Iwan ko ba guys, no, kung bakit ang daming mga loan apps na nag-e-exist na ganyan yung kanilang sistema. Like, 7 days lang yung kanang repayment, tapos ang laki ng kaltas, ang laki ng interest, tapos grabe yung kita nila sa'yo, no, in just 7 days. So, yan guys, no, yung mga reason kung bakit marami sa ating mga borrower ang hindi makapagbayad sa mga OLA na gaya na itong mga nabanggit ko na 7 days repayment lang, ang laki ng kaltas, ang laki ng interest, which is hindi talaga siya makatarungan guys, no. And guys, naghaharas nga sila kahit hindi ka pa overdue, like due date mo pa lang, tapos hindi mo nasunod yung cut off time. Syempre, nakakatamad bayaran yung ganitong OLA na ang hirap pakiusapan yung mga agent. So, kaya guys, no, better na mag-review muna tayo ng mga OLA bago tayo mag-take ng risk. So, yun na naman guys, no, yung ating topic ngayon. Sana meron kayong natutunan about dito sa ating pinag-usapan. Kaya sa mga naka-experience nito guys, no, please comment down below at share nyo naman yung experience nyo dyan sa may comment section kung ano yung mga na-experience sa mga OLA. And babasahin natin yun guys. At yun na naman guys, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!